natin simulan ang ating kwentuhan, alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan na ang ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at abangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Isang mabigat na bagsak na upo ni Cecil sa upuan ang natatanaw ng kanyang ina mula sa kusina. "O anak, ayos ka lang ba?" tanong nito matapos lumapit at umupo sa tabi ng anak. "Kulang ako ng pamasahe bukas. Nakakasawa na. Lagi ako nagkukulang. Parang kalahati ng sahod ko. Halos sa pamasahe ko na lang ginagastos reklamo ni Cecil. Siya namang tayo ni Arlene patungong refrigerator. Kasunod ng pagtitig niya sa mga sticky notes na nakasulat dito. "Eto, bayad na naman tayo kay Ate Jenny bukas. Hayaan mo, ihiram ulit kita ng pamasahe." Suhestisyon ng ina. "Wala naman akong mapagpipilian tugon ni Cecil kasabay ng malalim na buntong hininga. "Oh, may solusyon na tayo. Bakit parang problemado ka pa rin dyan?" tanong ng kanyang sariling ina. "Nakahanap si Kirara ng boarding house malapit sa pinagtatrabahuan ko." Takot na pag-amin ng anak. "Napag-usapan na natin to, diba? Hindi ka lalayo. Baka kung anong mangyari sa'yo at wala akong kasama dito, nak. Mamimiss kita kung hindi kita araw-araw na nakakausap." Pag-aalala na tugon ng ina. "Hindi naman para sa akin lang to Kung mas malapit ako sa trabaho, hindi ko na kailangang umuwi araw-araw. Masisweldo na natin ang buo ang pera ko, hindi yung ganito. Nababaon tayo sa utang." Madiing sagot ni Cecil. "Para ba talaga sa atin to? O dahil mas malapit sa iyo yung mga barkada mo?" Madiing pabalik na tanong ng kanyang ina. "Anong sinasabi mo, ma? May mga barkada din naman ako dito Bakit ba? Kung umarte ka, para kung bata na hindi pwedeng pakawalan sa labas. Para sa kaibigan ko, sa'yo napupunta lahat ng sweldo ko Ni wala nga ako napapala sa pera ko Reklamo niya pa. Isang malakas na sampal ang nabigay ng ina sa kanya. "Huwag mo akong sinusumbatan. Wala pa yung kakarampot na pera mo para mabayaran lahat ng paghihirap ko sa'yo." Madiing tugon ng ina. "Hayaan mo ko lumayo para mabayaran ko yang walang katapusang utang na loob na yan," tugon ni Cecil. Sabay bato ng kumot sa sahig habang papasok ng kwarto. "Cecil, kinakausap pa kita. Di ako papayag," sigaw ng ina habang unti-unting lumalayo ang anak. Kinabukasan, isang malalim na hikab habang hawak ang baso ng kape patungong lamesa. 3 tawag para sa anak para ayain itong mag-almusal. Pero dahil walang sumasagot, kaya pinuntahan niya ito. Pagkabukas ng pinto, laking gulat ng ginang na wala na ang ibang gamit ng anak. "Nasaan naman ang gamit mo? Nagles ka?" tanong ni Arlene sa tawag. "Ma, hindi ako naglayas. Nakapag-down na ako sa boarding house. Nahanap ni Kirara 2 weeks ago. Nakakahiya ng matras," tugon ni Cecil habang nagtutupi sa kabilang linya. "Sana man lang nagpaalam ka," tugon din ni Arlene ang kanyang ina. Hindi ka naman papayag tugon pabalik ni Cecil. "Wala akong," putol na sambit ng ginang. "Wala kang kasama? Mamimiss mo ko? Paulit-ulit mo na lang na sinasabi yan, ma. At kung sasabihin mo naman na pinagpapalit kita sa mga barkada ko, walang katotohanan yan. Nagiging praktikal lang ako. Ayoko nang mabaon sa utang nang dahil lang sa pamasahe ko sa araw-araw." Tugon ng dalaga sabay patay sa telepono. Lumipas din ng 1 linggo
dahil malayo sa ina ay napapadalas ang paggimik ng dalaga. Anak? Masayang sambit ni Arlene nang dumating si Cecil. Pagod ako, ma. Reklamo ni Cecil habang naglalakad patungong kwarto. Kumain ka muna bago ka magpahinga. Pinaglutuan kita ng sinigang, di ba paborito mo yun? Pag-aya ni Arlene sa anak, kahit pa nakasara na ang pinto ng kwarto nito. Sige, iinit ko na lang bukas. Sambit ni Arlene sa mahinang boses. Nagising ang ginang na hindi man lang nakakapagpaalam ang kanyang anak. Paano ba naman kasi ay maaga namang umalis ng bahay si Cecil. Ang tanging iniwan lang nito ay ang 20,000 na nakalatag sa tabi ng sinigang na luto niya kagabi. Hindi mo man lang ginalaw yung luto ko sa'yo. Text ng ina sa anak. Nakalimutan ko. Miniluto pala si Kirara, yun na lang kakainin ko mamaya. Reply niya pabalik. Pero iba pa rin ang luto ng ina. Tugon na reply ni Arlene. Ang dami mong drama, ma. Ikaw na lang kumain yan. Para hindi masayang. Kinuha ko pala yung kalahati ng sweldo ko. Sana nakita mo yung 20,000 sa lamesa. Sige, dito na po ako. Tugon sa reply ni Cecil sa kanyang ina. Katulad ng mga nakaraang linggo, ay sa ganoong kalakaran pa rin umiikot ang mundo ng dalaga. Alak, gimmick hanggang sa pati panlalalaki ay nadiskubre na rin niya. Dumating nga ang susunod na gabi ng Miyerkules. Dahan-dahang pumapasok si Cecil sa pinto habang nakatakip ang kaliwang palad sa liig nito. Anak, buti nakauwi ka na. Hindi mo pinansin yung sinigang ko nung nakaraang linggo. Kaya metsado niluto ko para sa'yo ngayon. Masayang sambit ni Arlene habang naghuhugas ng plato sa kusina. Alas 12 na. Bakit gising ka pa? Madiing tanong ni Cecil. Inaantay kita. Alam mo namang halos gabi lang tayo nagkikita eh. Kaya ito, gusto ko kahit papano ako ang mag-aabot ng niluto ko sa'yo. Masayang tugon ng ginang. Ginagawa mong komplikado lahat ng bagay. Nagpupuyat ka. Matanda ka na. Gusto bang magkasakit? Ikaw nagpapahirap sa akin, May. Yung mga ganitong katramahan mo. Sigaw ni Arlene. Siyang lapit ni Cecil sabay sampal sa anak. Masama ba na mahalin ka? Iparamdam sa'yo na may nanay ka? Matanda na pala ako eh. E di umuwi ka at lagaan ako. Ang gusto ko lang naman anak, maramdaman ko yung pagmamahal mo pabalik sa akin. Bakit parang hirap-hirap nun sa'yo? Madiing tanong ni Arlene habang dinuduro si Cecil. Iniwan mo kami ni tatay, Nay. Para sa ibang lalaki. Si tatay halos nagpalaki sa akin. Kailan ka lang ba bumalik? Nung may trabaho na ako at halos nakapagtapos na ako ni tatay? Dapat nga si tatay nakikinabang lahat ng pinaghirapan niya eh. Pero hindi. Ikaw ma, hindi mo ako masisisi na malayo ang loob ko sa'yo. Dahil yung pagmamahal na pinapakita mo, hindi ko alam kung totoo ba talaga o hindi. Sigaw ni Cecil na punong-puno ng emosyon. Dahilan para mawala sa sarili at matanggal ang palad na nakatakip sa liig nito. May chikinini ka? Saan galing yan? Gulat na tanong ni Arlene. Wala kang pakialam. Madiing tugon ni Cecil. Hindi na ako papayag na hindi mo na naman ako sagutin ng maayos. Sigaw ni Arlene, sabay habol sa anak papaakyat ng hagdan. Bitawan mo ako. Huwag mo akong pakialaman. Sigaw ni Cecil habang nagpupumiglas sa ina. Anak kita, Cecil. Anak lang kita. Susunod ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Wala ka sa mundo kung hindi dahil sa akin. Sigaw ni Arlene habang pinipilit na bumaba ang anak. Nang dahil sa'yo, si tatay ang bumuhay sa akin. Utang na loob ko lahat kay tatay. Sambit niya pagkatapos itulak ang nanay sa hagdan. Wala kang alam, Cecil. Sambit ng ginang habang nakadapa sa sahig at pilit na tumatayo. Lumayo ako dati para makapagsustento sa inyo.
Dugtong nasambit ng ginang kahit nahihilo. Nang lalaki ka? Para sa amin? Paano? Paano ko naging utang na loob yun sa'yo? Lumayo ako at nakisama sa matandang mapera, Cecil. Mahal kita. Mahal ka namin ng tatay mo. Hindi ka makakapag-aral ng kolehiyo kung hindi nang dahil sa suportang inaabot ko. Sumbat pabalik ni Arlene. Sinungaling ka. Totoo yan? Eh di sana yan ang paliwanag ni tatay. Tugon naman ng anak nitong si Cecil. Nahihiya kami anak, kaya sinikreto namin. Wala siyang ibang madahilan kaya panlalalaki ang nasambit niya sa'yo. Pagpapaliwanag pa ng ina nitong si Arlene. Alam ko lang na sa kababuyan niyo pala manggagaling yung masasarap na kinakain ko dati at perang pinangaaral ko. Eh di sana hindi ko na lang tinanggap. Madiing sambit ng dalaga. Sabay tungo sa kwarto, malakas na nagdabog sa pinto. Ang huling narinig ni Arlene mula sa anak. Kinabukasan, katulad ng dati ay maaga ulit na umalis ang anak. Kumain ka ba bago umalis? Ipagluluto kita ng mechado sa susunod na uwi mo. Text ni Arlene para sa anak. Okay po. Tugon naman na reply nito. Huling reply na ni Cecil to ah. 1 buwan nang hindi nagpaparamdam ang anak ko. Tanging mga sweldo na lang na pinapadala niya na natatanggap ko. Sambit ni Arlene sa sarili habang kumakain mag-isa sa kanilang lamesa. Hindi ginagalaw ang ulam dahil itinabi niya ito para sa anak. Tumungo ito sa refrigerator para pagmasdan ang mga nakasulat dito. Bukas pala dapat ang uwi niya. Munggo ang ipagluluto ko para sa kanya. Dadamihan ko ng sahog. Bulong niya sa sarili habang nakangiti sa mga makukulay na sticky notes na nakadikit sa ref. Patawad anak. Patawad kung marami akong pagkukulang sa iyo dati. Tama ka. Naging makasarili akong ina. Bulong niya sa sarili habang lumuluhod sa harap ng rep at humahagulgol. Sa sama ng loob, hindi kinaya ng puso nito ang labis na sakit at hapdi na nararamdaman niya at tuluyan nga itong inatake sa puso. Samantala, saglit Robert, umumuhalikan sa leeg. Nakikilti ako. Reklamo niya sa lalaki. Nakapatong mula sa katawan niya nang biglang mag-ring ang telepono. Saglit si nanay. Ano naman ba kailangan nito? Reklamo niya pagkatapos paalisin saglit ang lalaki na nakapatong sa kanya. Cecil, ang nanay mo nasa ospital. Inatake sa puso. Sambit ng kung sino mula sa telepono. Mabilis na tulak ang ginawa ng dalaga sa lalaking nakapatong sa kanya at agad na tumungo papuntang ospital. Sorry Ma'am Cecil pero dead on arrival po si Ma'am Arlene. Ang nanay niyo. Kung maaga po siyang nadala dito, malulunasan po sana kaagad kaso po Alas 7 nangyari ang atake niya sa puso. Alas 8 pa lang po patay na siya. Gabi niyo pa po siya nadala dito. Kaya wala po talagang pag-asa. Paliwanag ng doktor. Napatakip ng bibig ang dalaga. Napaluhod na rin ito sa hallway ng ospital. Inakap ang bangkay ng ina. Nasa mga oras na yon ay nakatabing na ng puti na kumot. Gumising ka, Nay. Sorry. Sorry, Nanay. Sana hindi na lang ako umalis. Sana hindi na lang kita iniwan, Nay. Tumayo ka dyan. Ayusin natin to. Bitawan niyo ako. Hindi pa patay ang nanay ko. Mga walang hiya kayo. Bitawan niyo ako. Sigaw ni Cecil sa mga staff ng ospital habang hinihiwalay siya sa bangkay ng kanyang ina. Ilang araw ang lumipas at nagsimula na nga ang libing ng nanay niyang si Arlene. Nagbalik tanaw ang dalaga at umuwi sa bahay niya. Napansin niya ang mabahong amoy sa sala
Agad niya itong nilapitan para linisin. 4 na iba't ibang ulam. 4 na ulam na nakatakip ng plastik na kahit konti ay walang bawas. Bawat mangkok ay may nakadikit na sticky note. Sorry anak, mahal na mahal ka ni mama. Pagbasa niya sa nakasulat, sa piraso ng makukulay na papel. Hindi mapigilang tumulo ang luha ni Cecil. Akmang pupunasan niya ito nang mapalinga siya sa kanilang ref. Nakasaad sa makukulay na piraso ng mga papel ang mga paborito niyang ulam. Hindi mapigilan ng dalaga na kunin ang lahat ng sticky notes at akapin ito habang nakaluhod at umiiyak. Pinapatawad na kita, ma. Pero sana mapatawad mo rin ako. Mahal na mahal kita. Pinapangako kong aayusin ko na po ang buhay ko. Bulong niya sa kanyang sarili. 2 buwan na rin ang nakalipas at tumigil na ang dalaga sa pagbibisyo. Itinigil niya na ang panlalalaki, sobrang pag-inom at iba pa. Pinaganda niya na rin ang bahay nila. Nakadikit sa pader ang litrato ni Arlene. Nakabuo rin ng panibagong kaugalian ang dalaga. Ang huling mga lutong ulam na inihain sa kanya ng inay niya ay kinakain niya tuwing Miyerkules, kung kailan araw ng uwi niya noong nabubuhay pa ang nanay niya. Puno na rin ng mga sticky notes ang ref kung saan nakasulat ang mga paboritong potahe ng nanay niyang si Arlene. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.